For those of you na wala yung last Sunday, for whatever reason, ang paalala sa atin ng Panginoon nakaraming linggo is to stay and to be a good Samaritan. Lalo na sa ating mga kapitbahay, sa mga kapwa natin, especially to those who are in need. Kapag-usapan din natin last Sunday, if you were around, next po. Ayan. Nakakapaglingkod tayo sa Panginoon kapag inuuna natin ang iba. Amin po ba? So, sabi nga natin, sa lingwahe ng mga kabataan sa ating panahon, dapat matik na. Ang priority natin ang maglingkod sa ating kapwa. And also, we're inspired na sabi doon, tungkol sa mga bagay na ito. Next na. We have to linger for doing what is good, not in the sight of men, kundi sa paningin ng ating Panginoon. And pag-usapan din natin ang tungkol sa pagmamahal. Sabi natin, ang totoong nagmamahal ay marunong magsakripisyo. At ang pag-ibig, pinag-usapan natin ng nakaraan, ay hindi nakataan lamang sa iba, sa isa, at tila pa naman hindi yung ating pagmamahal. And last thing, sabi natin, walang limitasyon ang totoong umibig. Kahit yung hindi ka ibig-ibig, ang sinasabi sa atin last Sunday ay pag-aralan nating ibigin. Yan. So, ang tanong sa atin is, have you been a good Samaritan for the last 6 days? Si Lord na po ang kausap niyo. Ngayong umaga po, ang ating magbabatayan ay sa aklat ng Lucas chapter 10 at binabanggit doon na kinuha natin is one thing necessary. Isang bagay na pinakamahalaga o kailangan. Yung senaryo nung binasa natin is everyone is busy. Naghahanda, dahil may pagtitipon. And si Martha sa istorya ay siya ang pinakabala sa lahat. So silipin natin ba yung mga magagandang bagay na makikita natin sa buhay ni Martha at paano tayo mabibigyang aral ng mga bagay na ito upang makapaglingkod tayo ng tama, sapat, at kalahat ng iyon napapakita natin sa Panginoon na priority natin siya palagi. So, one thing na makikita natin doon is Martha's discomfort and distraction. Martha is shown as being preoccupied with serving Jesus. Masyado siyang busy, nai-stress siya, and meron siyang frustration. And she feel like she was overwhelmed of what it is in her hand during that time. Makikita natin dito sa istorya, mga kapatid, na tama naman yung ginagawa ni Martha. Because Jesus was there, because the neighborhood was there, mga tao ay nandoon. So, nakita agad ni Martha na pwede siya mag-serve. So, balik doon sa ating binasa, mapapansin natin doon na habang naglilingkod si Martha, kasama niya na nagreklamo din siya at the same time. Ano po ba? Minsan, po sa ating buhay, mga kapatid, kahit yung mga mabubuting ating ginagawa, like serving others, might divert our attention from what is actually necessary. Simply, parang busy-busy tayo sa church, sa ating bahay, nagpapauna tayo nagpaparaya, lahat ng yun. Nakikita ng Panginoon yun. And natutuwa ang Diyos kapag ang kanyang anak ay marunong maglingkod. So balik sa lahat ng yun, pinakita ng Panginoon kay Martha na meron siyang nakalimutan. Kaya nga sabi ng Panginoon, one thing is necessary. And Mary did it. Kaya sabi ng Panginoon kay Maria, no one can take that away from her. Unahin higit sa lahat ang kay Jesus. Habang alam ni Lord ang bawat needs natin at responsibility, ang palaging nais niya sa atin ay sa kahit anong dahilan
o pagkakataon, dapat number one palagi ang ating Panginoon. Inuuna natin siya, kaya nga, let's see to it na even on Sunday worship, or us not to be distracted like Mary, let's make sure na it's always our date sa ating Panginoon when Sunday comes. At wala tayong ibang schedule. Sabi ng Panginoon ay 6 na araw ay sa atin. Ang isang araw ay sa Kanya. But look how tight our schedules. May mga schedule tayo from Monday to Friday, even Saturday. Very tight. Lahat yan ay patungkol sa kung paano natin mapagyayaman ang ating mga sarili. Where there were others na talagang pinaglalaanan nila yung time nila, devotion sa ating Panginoon. Ang sabi sa katuruan ay isang araw para sa Diyos. But look what we've been doing lately. Even on Sunday, minsan kinaiinipan natin ang maupo. Gusto natin matapos na agad ang ating paglilingkod. Bakit po? Dahil even on Sunday, minsan ginagaw na natin sa ating Panginoon. So dito makikita natin mga kapatid, na kahit pala tayo ay nasa loob ng iglesia at kahit na alam ng ating puso, nakagayak tayong maglilingkod sa ating Panginoon, pero kung nagrereklamo naman ang ating puso na nagbayag man, malpas kumanta, maudi kami kay papanami. Ang tagal naman. Ano matapos na kasi may pupuntahan pa kami. Hello? So let us see to it, tayo ng mga servants ng Panginoon, tayo na dinilisip ng Panginoon. Kahit man lang yung 3 hours, ilagay natin ang ating sarili, paupuin natin ang ating puso sa paanan ng ating Panginoon, katulad ni Maria sa istorya. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, ginawa niya yung pinakamabuti at walang sino man ang makakaagaw nito sa kanya. God is still in the business of taking care of His relationship to you and me. We need to always sit down at His feet. Pakinggan natin yung still small voice bago natin gawin ang maraming bagay. Opo, alam ng Diyos ang kailangan niyong gawin sa isang araw. Alam niya ang iyong pangangailangan. Alam niya kung kailan mo ito kailangan at alam niya kung kailan mo ito dapat gawin. Subalit, si Martha, kahit na gustong niya makapaglingkod sa Panginoon, maybe ahead of anyone else, sa panahon na yun, nakalimutan niya yung pinakamahalaga sa lahat na dapat ay ginawa niya. Amen po ba? Dito natin makikita kung paano ang puso natin ay talagang naglilingkod sa Panginoon. Marami tayo minsan na natatapos sa trabaho patungkol sa ating pananampalataya, patungkol sa ating paglilingkod. Pero the back of it, meron tayong mga grudges. Meron tayong mga sinasabi, meron tayong mga hindi mga disgusto, at ito yung nilalarawan sa istorya ng buhay ng Martha. Naglilingkod, pero nakatingin sa iba. While Mary, all this story, he was so focused on the one who gave them blessing, give them grace, give them everything, even the work that has to be done on that particular day. Ang Diyos ang nag-ayos ng lahat ng yun. So nakalimutan po ito ni Martha. So sana po ngayong umaga, tayo na mga anak ng Diyos, tayo na naglilingkod sa Panginoon, when we go out every day, seeking to do His will. Sit down for a moment. Pakinggan natin, baka may last instruction ang Panginoon. Pakinggan natin, baka yung nais mong puntahan dahil giniyak mo ng lahat, pati ang sarili mo na yun ang gagawin mo sa araw na yun. At di ka nakipag-iig sa iyong Panginoon, baka hindi pa pala yun ang papagawa sa iyo, Lord.
you will miss the opportunity in really serving the King of Kings and the Lord of Lords. Pangalawa po, Mary's commitment. Sabi po doon sa ating binasa, no, Mary sits at Jesus' feet. She pays close attention. Nakita niyo po yung intimacy ng dalawa doon sa istorya. Amen po ba? Nagkakagulo na doon sa lugar na yun. Pero nung dumating doon ang Maria, hinanap niya ang kanyang boss. Nasaan ba si Jesus? Lumapit siya dito. Wala siyang pakialam sa nagkakagulo sa paligid. Ang importante kay Maria ay she is in full commitment kung ano pa yung ipapagawa ng kanyang Panginoon. This is something that we usually miss. That even going to church, minsan ang gusto na lang ng ating puso ay makadalo. Pero the commitment, sometimes it goes somewhere else. Dahil may commitment tayo pagkatapos ng pagsamba. Hindi nagagsaya ng panahon ng kanyang oras si Maria sa istorya. She just let the Lord speak to her. Kaya ano sabi ng Panginoon sa kanya? Hindi makukuha ng sinuman yung bagay na nakay Maria. And what is that? Relationship. Amen po ba? This is the same, the very thing, the very important matter to our Lord Jesus Christ, na hindi maapektuhan ng kahit anong bagay yung ating relasyon. Sapagkat sa relasyon na yun, makikita at mararanasan natin ang patuloy na grasya at pagpapala ng ating Panginoon. Any relation with less commitment, alam natin na hindi yan magpaprosper, hindi yan magtatagal. Amen po ba? Kaya kahapon, doon sa kasal ng mga anak natin, si Risa May at saka si Carlo, ang naging paksa namin doon ay tungkol kay Ruth saka kay Naomi. Pinakita doon ng Panginoon sa dalawang magkatipan na yun na may pinag-isa ng Panginoon na hindi basta-basta yung relasyon na ini-offer sa kanila ng Panginoon. It takes a covenant. Kailangan mangyari kung ano man ang lahat ng sinumpaan nila kahapon. At sa buhay ni Ruth, sa story, at ni Naomi, ginawa yun nung magbiyanan. It's the same commitment na hinahanap sa atin ng Panginoon each day. May inanda tayo na gagawin, paglilingkod, makikita yan ng Panginoon na para sa Kanya yung gagawin mo, pero if like Martha, we miss what is necessary, hindi malulugod ang Panginoon. So let's see to it na lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating pinaplano, it will always start by sitting at the feet of our Lord Jesus. Kasi doon natin naririnig yung kanyang tinig. Amen po ba? Pag magulo na ang paligid, nakafocus ka na doon sa gagawin, doon sa kailangan. Nawala na ang focus mo doon sa pinanggalingan ng lahat ng iyong nakalang gawin for the day. Doon sa meeting natin sa ating PAW members last Wednesday, nabigyan ng emphasis doon ng maraming bagay. Nagpapasalamat tayo sa mga kuya at ate na nakibahagi doon sa PAW meeting na yun. Napag-usapan doon at nabanggit yung patungkol sa dati na palang ginagawa, yung maraming naging mga agenda. So pinag-usapan, like coming and meeting in practice 30 minutes before the time. Sabi ng mga kuya at ate, Pastor, ganyan yung ginagawa namin noon, kaya lang nakalimutan na. Set aside. Bakit po? Lagi kasi nagmamadali. Alam natin na may meeting, alam may practice, darating 5 minutes before the time, yung iba after the set time and schedule, so they rush. They rush. O hindi nakahanda ang puso. Hindi nakinig kung ano yung gagawin pinapagawa pa ng Panginoon.
So this is the same story na kailangan nating maunawaan na sa ating patuloy na pagsunod sa ating Panginoon. Katulad ni Mary, this shows that we are and we have to pay close attention and be more focused sa one and only reason why we come to church every Sunday. Iisa lang yung dahilan kung bakit tayo nagsasama-sama, especially during Sunday, to sit at the feet of our Lord Jesus. We stay focused on the word or the message and have our takeaway. Nakakalungkot na minsan wala na tayong inuuwi sa bahay patungkol sa mensahe ng Panginoon. Ano ba yung nagrema sa atin nung Sunday? Kaya kung may mga care group kayo, most likely than not, ito yung i-discuss during care group natin. Nakakalungkot, wala tayong maibahagi. Bakit? We are so much occupied with other things, even inside the sanctuary. Kaya nabanggit ko sa meeting, yung cellphone, yung lumalabas, yung nagkukwentuhan, walang focus. Like Martha, we miss the point. Pangatlo po, one thing necessary. Dito po natin kinuha ng pamagat natin pinag-uusapan niya. Jesus commends Mary's choice, stating that one thing is needed, and Mary has chosen the good portion, which will not be taken away from her. Isang bagay na binigay na sa atin ng Panginoon, mga kapatid, ay yung relasyon natin sa ating Panginoon. That whatever circumstances, whatever happened, whatever is lying surrounding us, kung maayos ang relasyon natin sa Panginoon, no one can take that away from you. Ngayon po ba napansin, di ba? Yung mga ginagawa sa atin, sa pagkilos ng Banal na Espiritu, all of those is to take care of this existing relationship with us, ng Panginoon, and us to our Savior. Kaya tayo nagpupunta sa ganitong gathering, kaya tayo nagbabasa, kaya tayo nananalangin. This is in continuously connecting with our Savior and Lord Jesus Christ. Amen po ba? Lahat yan tungkol sa relasyon mo sa Panginoon, nagpapatibay, nagpapatatag, nagpapalawig, para kahit ano ang mangyari, hindi mo makakalimutan na meron kang relasyon sa iyong Panginoon. Bagay na pilit na inaalis sa atin ng mundong ito. Pansin niyo po ba yun? His Word is keeping us busy every day. That even Sunday, na para sana sa ating Panginoon, we keep on putting a lot of schedules. And then we lose our focus. Nagadupay ti aramiden, jay taltalon. Dami pang gagawin. Matutunan tayo ng matutunan kay Martha. Because yung commitment natin sa Kanya, na ang Sunday ay para sa Panginoon, minsan, natataken for granted na. It is that relationship that Jesus really desired for you and me. Bakit po? Kagaya ng commendation niya kay Mary, ayaw ng Panginoon na merong kumuha pa ito sa iyo. Ayaw niya. Kaya patuloy siyang nananawagan sa atin. Mapangkadyay kapilya, makigibong ka, umatin ka ng mga pag-aaral. May care group ka ngayon, di ba? All those things are intended for us to strengthen that relationship. Pero minsan, pinapaboran natin ang mundo. Saka na ako mag-church. Kasi importante itong gagawin ko. May kausap akong mahalagang tao ngayon. One thing necessary. And for many, no one will take that away from her. The same relationship, mga kapatid,
na nais na ating Panginoon na pagyamanan natin sa Kanya. Because when the time comes, bago siya bumalik at sunduin na tayo, it will be harder for a person kung wala siyang matibay na relasyon sa Kanyang Panginoon. Everything during that time ay nandito na. The Word of God, yung Kanyang mga pangako, dito mo lahat huhugutin sa iyong puso. Eh paano kung wala ka man lang panahon na nagbabasa ng Biblia? Wala ka man lang panahon na mag-aral kahit 5 minutes in a day para mapagtatag mo ang kanyang relasyon, yung relasyon niya sa iyo at yung relasyon mo sa Kanya. This is something, ngayong umaga na nais tayo paalala sa atin ng Panginoon. It's not enough that we just go to church and after all of those things that happen inside the church, we go out. And sometimes, we don't remember kung ano ang pakikipag-usap sa iyo ng Panginoon. I hope, mga kapatid, dahil meron ka ng relasyon sa Panginoon, every time you listen to that still small voice, what will be your takeaway every day nung nagbasa ka ng Bible, nung nanalangin ka? Anong takeaway natin? Ano ang ipapakita natin sa Panginoon na pwede natin pangawakan at habang lumalakad tayo sa journey ng pananalangin ng pananampalataya natin ito, nakikita ng Panginoon at sasabihin niya sa iyo, ang anak kong ito, he chose what is needed and no one can take that away from him. Amen po ba? Next po. We used to share the table during Thanksgiving, the great Thanksgiving or communion. Kung titingnan natin ang tunay na mensahe ng communion, mga kapatid, from the word communion, God is always reminding us to come and share the table with Him. Sabi doon, di ba? Do this in remembrance. Ang liwanag na it is about relationship. Amen po ba? Ang liwanag na yan na ayaw ng Panginoon na makalimutan mo siya. And He has this high hope in you na hindi mo rin siya nakakalimutan. At para makasigurado siya na naaalala mo siya palagi, He is always inviting us to come to the table and share the bread and wine. Amen po ba? It's part of that lasting relationship that wants you to have, that God wants you to have with Him. So dapat po naiintindihan din natin, mga kapatid, when we take or when we partake the bread and the wine during communion, alam natin na nagpapatibay ito ng relasyon natin sa ating Panginoon dahil inaalala natin siya palagi. Amen po ba? Inaalala natin siya palagi. Sample lang po yan. Maraming ginagawa sa buhay ng Panginoon na nagpapaalala sa iyo na huwag mong pababayaan na yung relasyon ko sa iyo. Kahit na lagi kang busy, kahit na marami kang pangangailangan, isipin mo, anak, sa akin lahat ng gagaling niya. Kung iiwan mo yung relasyon mo sa akin, sa palagay mo ba magpapatuloy pa ang biyaya para sa iyo? We're enjoying the goodness of the Lord. Amen po ba? We're enjoying it. Pero ang nais ng Panginoon ay hindi ma-focus yung attention mo, yung relasyon mo, what you have on your hands. Ang gusto niya, bumabalik ka dun sa source ng lahat ng kung anong meron ka sa buhay niya. Pwede mo palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nung unang nagpakilala sa iyo ang Panginoon, wala na siyang iniayos, isinalansan. Natatalakayin mo, natatakbuhin mo kung hindi mapatibay yung relasyon na yan. Na kahit nagkukulang ka, si Lord
patuloy ang kanyang habag upang makabalik tayo. Because all He desires for you and me is to stay and linger on that relationship. Next po. Alam ng Panginoon na kailangan mong magtrabaho. Alam ng Panginoon na kailangan mong intindihin ang iyong family, what they needed, yung kares nila. Alam ng Panginoon. Alam ng Panginoon na yung mga gifts na binigay niya sa'yo, yung mga skills mo, alam ng Panginoon niya. And maybe most of them nagagamit mo for His glory. And even your position. Pero katulad ni Martha, ang treatment natin sa lahat ng ito, yes, we lose our focus. Kasi aabalahin ka na lahat ng mga bagay na yan. At mamaya nakikita mo, wala ka ng devoted time doon sa nakipagrelasyon sa iyo. So, yung commitment natin mga kapatid, sa bawat isa, sa ating family, sa ating church, sa ating Panginoon, ay napakahalagang palagi natin pinag-iingatan araw-araw. Ang hirap makipagrelasyon sa isang taong ayaw makipag-commit. Naniniwala po ba kayo doon? Hindi ba? Ang hirap nun. O, nagbubulo si nakaka-relate yung dalawa. Ang hirap, di mo ba? Kaya nga, God is inviting us today, encouraging each one of us, na kung napapabayaan natin yung relasyon natin sa Panginoon, we have to wake up. Para pag nakikita ka ng Panginoon araw-araw, this son of mine, he knows what is necessary. No one can take that away from him. Ang sarap kaya sa dulo ng aming journey, sasabihin sa iyo ng Panginoon, come, my good and faithful servant. Share with me my glory. Di ba yun ang gusto mo? Ngayon ko ba? Hindi ba? Kaya ka nananatili, yun ang gusto mo. Makashare ng kalulati ng Panginoon. At katulad ni Maria sa istorya, makamtan natin yung buhay na wala hanggan. Pang-apat po, dito tayo magtatapos yung ating paglilingkod at yung intimacy natin sa Panginoon. These are all good sa ating pananampalataya. And sa istorya, it was not Jesus' intention to not feel happy sa paglilingkod ni Martha. Kaya ang problema ni Martha, hindi buo yung puso niya na naglilingkod. Can you follow? Hindi buo. Walang focus. Gumagalaw yung kanyang kamay, gumagalaw yung kanyang mga paa, naglilingkod siya sa marami, pero nakatingin siya doon sa nagpapahingalay sa paanan ng Panginoon. Hindi niya naalalaman na nanghihingi ng direction yung kanyang kasama, si Mary, doon sa istorya. So, let us watch out on how we really serve the Lord sa mga ginagawa natin, sa mga pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Mayroong isang madalas nating marinig na sabi, ang kay Cesar ay kay Cesar at ang sa Diyos ay sa Diyos. Tayo mga faithful lang inaasahan ng Diyos na gumagawa na dapat nito. Well, service is important. Pinapatagayan yung ating binasa ngayong umaga, mga kapatid, na we need also to prioritize giving quality time in maintaining a healthy and intimate relationship sa ating Diyos. Pakinggan muna natin ang kanyang tinig. Unawain ang kanyang mga tagubilin and wait for His leading. Yun yung nakalimutan ng Martha sa istorya. Hindi siya naghintay kung ano pa yung tagubilin ng kanyang Panginoon. Our relationship with God ought to be the cornerstone of everything we do. Kung wala po kayong personal devotion, magandang siguran po natin.
Kung wala kayong prayer time, o dahil sa kabisihan nakalimutan na po natin, why not go back to where you should be? At maganda pong invitation sa atin ng ating Diyos. This word will always keep you busy. Pamamaraan yan ng mundong ito para mawalan ka ng focus doon sa mahalaga sa lahat. And after a while, mawawalan ka na ng relasyon sa Panginoon mo. Napakahirap ang mawala sa piling ng ating Panginoon. Let us reflect on our own lives. Are there areas where you are overly distracted by good things? Nagiging distracted na ba sa iyo paggawa mo ng magaganda dahil wala si Lord doon? Or, next po, yung peace, yung contentment, yung true fulfillment and joy, wala na rin ba yun? Dahil ang priority mo ay yung trabaho at hindi yung nagbibigay ng tatrabahuin mo. Lastly, sitting at the feet of the Lord Jesus Christ every day in His presence is where we receive the grace